Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa pasasalamat ni na Toribio family and Parwania Hospital staff, Jovencio Ronarica Gintu, Materno de Guzman III, Jean and Sophie Abalos, Ben and Zarina Maglangke, Norma Bautista, Nika and Rodel Caparas, Caparas and Numol family, Ronquillo family, Martinez family, Maria Mayla Mista, Olayo and Martinez and Aquies family, Joel Caparoso and family, Corazon Shenes, Jesus Shenes, Jonathan Borrero, Teresita Kembao, Virayan Kembao family, para sa kaarawan ni na Andy Lizano, Regine M. Omonos, Manuel L. Aquino, para sa quick recovery ni na Norma Bautista, John Chris Betonio, Edna Valentino, Lolita Chongco, Justino Heta, para sa quick recovery of Camis and Desilda, para sa special intention, healing and recovery of Joel Romeo for granting and start EEI project, Ian Gabriel, Jason A. Custodio, Ellen Almasin, Francel and Jake Pajares, Ronarica Gintu, Materno de Guzman III, Pocholo and Paulo and Joaquin Gintu, Norman Garcia, Ronwald and Hazel Peñano, Melanie Coronado, Suhana Lopez, Melvin and Queenie Biray, para sa healing also of Bernadette M. Ducañez, Jesus Catador Jr., Romer Amalad, special intention, Majid Calaf, for the souls of Nancy Mejorada, Rosita Mejorada, Dennis Dugiles, Silvestre Asis, Genevieve Maceda, Rolando Diananita Tolentino, Job and Soledad Gintu, Kim and Ronalita Osenar, Agnes Maige, Bernardo and Amaro Panlangke, Elena and Matilde Panlangke, Alice Tolentino, Wilson and Gloria Sia, Erlinda Agustin, Ruben and Domingo, Jesus Hospicia Araceli, Luisa Alipio, Dominador and Corazon, Carlos Soriano Sr. and Jr., Alma Soriano, Kate Carlin Soriano, Concepcion Soriano, Ramon Soriano, Reynold Avisado, Edita Viray, Raul Yumul, Prisciliano Samuel Carpiano, Eodosia Magdaleno Fernando, Eugenia Tan, Veneranda Ronquillo, Juan Ronquillo, Beato Penascosa, Severa Peñaflor, Rosalina Pedrialba, Suerte and Hugalbot family, Lovely Rosal, Jean Belen, Uenya O. Betonio, Victor and Lastimoso Sr., Salvador Tingchinco, Amarte Chalco, Angina Sanggalan, Rebecca Antolo, Armada Antolo, Jesus Antolo, Sulpecio Antolo, Rodrigo Cagayuan, Miguel Sarabia, Beatriz Sarabia, Restituto Sola, Armadora Solamillo, Rodrigo Valencia, Necesitas Trinidad, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Flor de Lisa Ibadlit, Siriaco Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira and Aurora Gonzalez, Leia Morana and Vincent Pimentes, Celine Diana Noronha, Marcos Jesville, Gregorio Sr., Pancracia Ronald Rubilin, Josephine Anita, Martino Laping, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo Fler de Visa Ibadlit, Firacio Celentina Magtira,
Elena and Benedicto Ibadli, Felicidad Magtira, Lea Morania and Vincent Pimentel, Jose Kembao Jr., Maria Antonio Bitwin, Rustico and Azucena Bitwin, Edwin Oraha, Susan Kalingasan. Tayo ay nasa ika-17 linggo sa karaniwang panahon. Ginugunita din natin ang pandaigdigang araw para sa mga lolo't lola at sa mga nakakatanda. Magsitayo ang lahat sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang gabi mga kapatid. Pakibati ang inyong katabi na isang magandang gabi ka ngayong gabi na ito at sa sunod pang mga gabi. Pagsasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataon na tayo ay nakakatipon-tipon sa ngalan niya at sa banal na Eucharistia, dinala tayo niya sa kanyang kaharian. Isang kapatikim na kung saan tayong lahat ay magkaroon ng kapayapaan at kagaanan ng loob dahil nandito siya sa ating harapan at tayo naman sa kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, maraming pagkakataon na tayo lumihis ng landas at hindi tayo nakasunod sa kanyang mga kahilingan. Marami tayong hinihiling sa buhay natin pero hindi natin siya pinakikinggan na ang kanyang mga gustong sasabihin sa atin ay para sa ating kabutihan. Kaya sa pagkakataon na ito, tingnan natin ating sarili, aminin natin ang ating pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Cristo,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi pupuksain ng makatarungang Diyos ang mga makasalanang bayan para sa kapakanan ng kahit na iilan lamang na mabubuting tao. Makikita rin natin ang bisa ng panalangin ng isang makatarungang tao, si Abraham. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipulin ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala kong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon sapagkat kung ganito ang mangyayari, pareho magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ng Panginoon, "Hindi ko ipahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpauman po ninyo ang aking kapangahasan." Wika ni Abraham, "Wala po akong karapatang magsalita sa inyo pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon." Tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon." Tugon sa kanya, "Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako, kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin?" Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ng lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon." Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. "No ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Ako, buong pusong aawit ng pasasalamat sa harap ng mga anghel. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon
ay dakila at mataas. Hindi niya nililimot ang aba at may hirap. Kumublimay kita niya yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y lang agam-agam panatag sa iyong pag-ibig. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Na handang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tukding lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinatanggap. Dahil sa binyag, nagiging kabahagi tayo sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristo. Binago na tayo ng Panginoon at hinahamon tayo ngayon ni San Pablo na magbagong buhay kay Kristo. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, dalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawin niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Espiritu ng Diyos, anak ay siyang ating tinanggap, ng Diyos Ama ay patawag. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama, sambahin nawa ang ngalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay, at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto, at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito.
Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat muli. Ako'y may kwento tungkol sa tatlong pari at isang telephone repairman. Sabi ng tatlong pari na bawat isa sa kanila, yung argumentation nila ay yung pamamaraan ng kanilang dasal, yung position ng kanilang dasal ay yun ang pinaka-the best. Sabi ng isang pari, ang pinaka-the best na dasal at position sa dasal ay nakaluhod dahil it symbolizes respect, honor, and submission. Sino ang kadalasan na nagdasal sa bahay o sa altar nakaluhod? Pakitaas ang kamay. Wala. Sige, mamaya. Yung isa namang pare, sabi niya, ang the best na position ay yung nakatayo. Nakatayo na ang kamay ay nakataon sa langit. Dahil ibig pa sabihin, humingi tayo ng grasya sa Diyos at ang Kanyang awa. Sino sa inyo ang nagdarasal na nakatayo lamang? Pakitaas ang kamay. Wala. Nagdadasal ba talaga kayo? Siguro dito sa pangatlo. Sabi naman ng isa, the best position ay yung nakaharap ka sa altar, no? Nakadapa ka. And then yung ulo mo nakasubsob doon sa sahig. Sinong kadalasan gumagawa noon? Kapag may ordinasyon ang mga deacon at saka yung pare, no? So, saan kayo doon? Nakatayo, nakaluhod, o nakadapa? Nakaluhod. Signs of honor, blessings, submission, and respect. No? Pero sabi naman ng isang telephone repairman, Fathers, ang the best na ginawa kong dasal position sa dasal sa buhay ko ay yung nakalambitin ako doon sa poste na muntik na akong mahulog. Yun ang the best na dasal na posisyon. Bakit? Nasisave ako. Kasi ibig sabihin mga kapatid, hindi sa position, but disposition. Yung nilalaman ng ating puso. Kaya dito sa Ama namin, itinuturo sa ating Panginoong Jesucristo dahil napaka-importante sa atin at ibinigay niya. Disposition. It teaches us disposition. Una-una is, it reminds us a short prayer. Huwag mahaba, huwag dakdak ng dakdak. Huwag maraming sasabihin dahil alam naman ng Diyos kung ano ang hinihingi mo. No? Hindi na yung kailangan na litanya pa. Na kailangan kong matapos ng rosaryuhan na to. Kailangan kong matapos ng lubina na to. Para pagkatapos ay ibibigay ng Diyos yung pangangailangan ko. Eh natapos na nga yung lubina, natapos na yung paglorosaryo mo, hindi pa na nabigay. Tapos nagalit ka. Ha? Ang Diyos nakikinig. Hindi doon sa pagdadaldal ng dasal. Kung hindi, pinapakinggan niya yung kalooban mo at tinitingnan niya yung disposition mo at tinitingnan niya na yung hinihingi mo ay natataon ba na kailangan bang ibibigay ba ito na ito ba'y nakakabuti sa iyo o hindi. At Diyos lang po ang nakakaalam. Tayo din naman ay nakakaalam. Pero mas angat ang Diyos dahil galing tayo sa Kanya.
at mahal na mahal niya tayo. Hindi base sa ating sariling kalooban o kagustuhan. Ika nga, God is listen. Last week, sabi ko, God speaks to those people who takes time to listen. Because He listen to those people who takes time to pray. Kaya yung disposition ng sarili natin, yung prayer natin. No? Dahil hindi natin ginagawa ang dasal para tayo ay mapapakinggan niya lamang. Kung hindi ginagawa natin ang dasal para pakinggan natin siya para sa atin. Base sa sitwasyon na meron tayo. Kung ano po ba tayo talaga yung kailangan. Dahil ang Diyos is overseer. Siya ang nasa itaas. Nakita niya lahat. Tayo nasa ibaba. Kunti lang na ating nakikita. At yung nakikita pa natin, problema, kagad-agad, solusyon. Kadalasan yung solusyon natin, doon tayo napapahamak dahil hindi tayo nag-iisip, hindi tayo nag-discern. No? Ano bang kailangan? Sabi ng Diyos, Ama namin, no? Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw. Sino yon? Si Jesus. Pangalawa mga kapatid, tayo mga kakapatid, sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. We become adopted the children of God through Jesus Christ. Ang mga Hudyo, malayo. Ganon din naman, malayo ang tingin nila sa Diyos at hindi naaabot. Minsan, ganon din po tayo sa ating sarili. Napakalayo ng Diyos. Kapag may mabigat tayong mga dinadala, pakiramdam natin, hindi niya tayo ginagabayan. Hindi niya tayo inaalalayan. Nagagalit tayo sa Kanya. Pero sometimes, when the well runs dry, natutuyo, hindi ibig pakasabihin na wala na ang Diyos. Hinayaan na niya tayo maglakbay doon sa mainit, masakit. Dahil alam ng Diyos, oo, nagagalit ka, pero lumalapit ka sa Kanya. Pero ang Diyos hindi nagagalit yan sa atin. Laging umintindi sa atin. Kayo po ba'y dumaan sa pagkabata? Lahat naman po tayo dumadaan sa pagkabata. Kapag kayo'y humihingi ng mga hinihingi ninyo na kailangan ninyo, ano ang disposition ninyo, anong attitude, karakter ninyo sa paghingi ng mga kailanganin ninyo doon sa inyong ama't ina? Tay, Nay, bigyan mo nga ako nito. Singhal ba? Pag di mo ito ibibigay, hindi ko papasok sa eskwelahan. Bahala ka. O, di ba? Ganun ba? May lambing po ba doon? Walang lambing eh. Pero yung mga bata ngayon, yung mga anak ninyo, pag nanghihingi sa inyo, ano, hasta nanay, hasta tatay, kaya tapos sila ang dapat may lambing, merong sweetness, merong affection. Lalo na kapag dinagdagan ng mabuting gawa. Diba? Kung naalala ninyo sa kabataan ninyo, nagwawalis pa kayo, naglilinis pa kayo, nag-aayos pa kayo, kasi magpapaalam mamayang gabi kasi may disco. Ganon. No? Inaayos muna. Pag nakita ng nanay at tatay, talagang nagbait ng anak ko. O, di ba? Pag humihingi ka, ano, manatili ka, huwag lumabas. Pag humihingi ka, nag-oo na. Bakit? Nakabihis ka na, papaalis ka na, at nakita niya na malinis, may ginawa kang mabuti at tama, may pabaon pa. Ganon ang Diyos. No? Yung disposition natin. Bakit? Nakita ng Ama at ng Ina ninyo na responsible po kayo sa inyong gagawin dahil may ginagawa kayong tama. Pero kung wala, ay hindi po kayo bibigyan. Bakit? Nakakapahamak. Lumabas ka sa bahay na walang kapayapaan. Lumabas ka sa bahay na may bigat ang iyong kalooban. Tapos doon, anong mangyayari sa iyo sa labas? Basta guliro ka doon. Pero kung payapa ka, you bring peace from the house. You scatter the kingdom of God. Ganun po yun. Ganun din po ang Diyos. Ibibigay niya sa taong payapa, sa taong karapat-dapat, sa taong responsable sa biyaya na kanyang hinihingi. Bakit mga kapatid? Huwag po tayong tumigil sa paghingi. No? Ika nga, matyaga, huwag mangulit. Pero sa akin, hindi dapat gano'n. Hindi naman sinasabing hindi po tama yan. Matyaga, huwag mangulit. Pero sa akin, matyagang mangulit.
Matyagang mangulit. Mangulit ka na mangulit. Bakit? Dahil sa pangungulit mo, matyaga yun. Matyagang paghihingi. Nagtsatyaga ka lang. Siguro kung term na matyaga, oo, negative ang pangungulit, pero matyaga. No? Nagdarasal ka. Yung pangungulit, yung dasal mo na inuulit na habang nagdadasal ka, ay payapa ang iyong nararamdaman. Hindi pabigat ng pabigat. Kung hindi payapa hanggang mag-subside ka sa iyong sarili. Ganun dapat ang dasal. Na kung saan, hindi ka mangunguna kung ano yung ibibigay ng Diyos, kung ano yung hinihingi mo. Pero alam ng Diyos kung anong hinihingi mo. Dahil hinihingi mo, nakikita ng Diyos na kailangan mo talaga. At nangungunit ka, nagtsatsaga ka, dahil nagtitiwala ka na ibibigay yun sa'yo. Pero kung disposisyon natin ay pabigat ng pabigat, tapos mamaya ayaw mo nang magdasal, hindi ka pa ready doon. Huwag mo sisihin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay puno ng kabutihan, ng grasya. Kaya nga ating Panginoong Jesucristo ay tinuturo sa atin, mga kapatid, yung Ama namin. Maiksi lang. Kasi nandoon na lahat. No? Nandoon na lahat. Ang Diyos Ama, siya mismo nagpapakilala na hindi malayo, na hindi ang Ama ay hindi magbibigay ng masama katulad dito. No? Kung ang masama ay nagbibigay kayo sa inyong mga anak, ano pa kaya ang nasa langit? Ang Amang nasa langit. Yung kaibigan na humihingi doon sa Kanya. Hindi siya tumatayo para bigyan dahil sa kanyang pagkakaibigan. Kung hindi, yung hinihingi ng kanyang kaibigan. Ibig sabihin, hindi siya bias sa atin. Hindi niya tinitingnan yung mga kasalanan nating nagawa. Kung hindi, yung kabutihan kung anong meron ang kailangan natin. Sana ganun din ang mag-asawa kung nag-aaway. No? Kung nag-aaway man kayo, magagampanan pa rin ninyo ang tungkulin sa bawat isa. At hindi mamarkahan yung isa dahil kasalanan mo, kaya hindi ko ibibigay ito sa iyo. Ayaw ko. Kung hindi, nandoon pa rin yung pagmamahalan. No? Dahil doon sa pagbibigay, unti-unti po yun, lumalambot ang iyong puso at lumalambot yung puso niya at makalimutan yung mga pagkakamali at pagkakasala at mangingibabaw yung pagmamahalan. And very positive po tayo, objective po tayo, hindi na pag-usapan yung mga mali, kung hindi, dapat pag-usapan what is the future. Basta, ang isa, anong sinasabi? Patawarin. Patawarin. Sundin ang kalooban, pagharian ng Diyos ang ating buhay. Dahil kung hindi po natin gagawin to, hindi po ninyo gagawin to, nakaamba ang sakuna, nakaamba ang masama. Bakit? Kung away na lang kayo ng away, wala kayong katahimikan, wala kayong kapayapaan, lumabas po kayo sa bahay, tapos dala mo ay masama ang loob doon sa labas, nag-drive ka, nagmamaniho ka, nabangga ka, namatay ka, wala kapayapaan. Konsensya mo pa yan. Diba? So, napaka-importante mga kapatid. No? What is necessary? It teaches us what is necessary. Yung kailangan natin lang, ano ba talaga? Marami tayong kailangan, pero sometimes yung mga kailangan natin nagdadala sa atin ng kapahamakan. Kaya, ang tinatanong dito, mature ba ang disposition ng ating pagmamahal at pagdarasal sa Diyos o immature? Ano ba yung sinasabing mature? At ano yung sinasabing immature? Ang immature ay, I love you because I need you. At ang mature ay, I need you because I love you. Pag sinasabi mong, mahal kita dahil kailangan kita, kulang pa yan, may limit yan. Hindi kita mamahalin kapag hindi mo ibibigay sa akin to. Hindi kita matatanggap kapag hindi mo ibibigay sa akin to. Pero pag sinasabing, I need you because I love you, hindi ko mapipigil na kailangan kita, na kailanganin kita. Dahil mahal na mahal kita. What possession to need him, her? Yung naramdaman yung pag-ibig na kahit ano pa siya, tinatanggap mo siya, kinakailangan mo sa buhay dahil mag-asawa kayo. Extension, complement of life.
tayo'y mga anak ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Kaya kailangan natin to, ibinibigay niya yung kailangan talaga natin, yung dasal na ito na Ama namin. Dahil ito yung magdadala sa atin sa pagmamahal ng Diyos Ama. Na makikita natin na hindi katulad natin na may limitasyon yung ating pagmamahal sa Kanya. Na balang araw, walang limitasyon ang ating pagmamahal sa Kanya tulad ng pagmamahal sa Kanya sa atin. Harinawa mga kapatid, sa dasal na ito, ang Diyos ay maghahari sa ating buhay. Ang Diyos ay sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Tanggapin natin ang pang-araw-araw na pagkain. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo, magpatawad ng sa ganon. Iadya po tayo sa lahat ng kapahamakan. Amen. Magsitayo ang lahat. Ibahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya mula ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ng libing. Nanahog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na magulit. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula para rito at hukom sa nabubuhay at kamatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinuturuan kami ni Jesus na buong tiwalang manalangin sa iyo, Ama. Inulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at ang buong simbahan. Ang ating itutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Leon na aming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanilang pag-ibig mo, Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bayan, magsilbi nawa sila bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga matukha, mahihina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nakatatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, taas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Kristo at pinasasalamatan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo'y nagmula at ngayon aming inihanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa San Sinuko. Kaya't minabuti niyang siya ay panganak ng birhing bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ang papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ating Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman ang galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, awitin natin ang Ama namin. Namin kami sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at alayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Mga kapatid, magbigay po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumayin ang kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-aalay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish announcements. July 25 to 27, 2025. The English Holy Hour will be on 1st of August, first Friday, from 4:45 p.m. to 5:45 p.m. The Holy Family Co-Cathedral is organizing a pilgrimage to Medjugorje from 25th of September to 2nd of October this year. Those interested may inquire, register, and make payment in the parish office. The deadline is on August 15. Additional announcements. The Filipino Catholic Community in Kuwait, FCCK, is inviting everyone into their Life in the Spirit Seminar 2025, which will happen every Friday from August 1st to September 19th from 4:30 p.m. to 6:30 p.m. in the Holy Family Co-Cathedral premises. For more information, please check the details as shown in the screen. The Fraternal Order of Eagles will be having a blood donation drive on August 22, 2025 from 1 p.m. to 6 p.m. at the Adan Hospital Blood Bank. Let us all support this drive to extend the lives of others. For the updates, events, and announcements of the Holy Family Co-Cathedral Filipino Community, please like and follow the Facebook page of the Filipino Catholics in Kuwait. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan na gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Pasasalamatan po natin ang mga naglingkod sa atin ngayon, ang ministers, lictors and commentators, secretary team, o service team, choir, sakristan, social communication, at higit sa lahat, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo na higit na kabutihan at papala sa ating lahat. Magsitayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyo ko ang inyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo at ang komunidad na ito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi mga kapatid. Oh
Okay po, isa pa po ah. Thank you po. Thank you.